Mano po, Nay? Oh, kaawaan ka naman ng Diyos, anak. Kumusta ang pag-aaral? Heto po, Nay. Maayos naman po. Naka-perfect nga po ako sa philosophy at politics. Ito, tignan nyo. Inabot ng dalagang si Gilham ang 2 test paper na kinuha niya muna sa loob ng kanyang bag. Nakapamewang pa si Aling Lumen na bad trip ang pagmumukha nung panahong yon, pero hindi kalaunan napangiti rin ng tignang maigi ng ginang ang score ng anak sa 2 niyang subject. Aba, gumagandang marka mo, anak ha. Ano nakain mo at bakit yata napakataas ng nakuha mong grade sa mga test mo? Baka naman nandadaya ka na niyan ha. Si nanay naman, minamaliit mo ba ang kakayahan ko? Dati-rati naman pasang-awa lang ang mga score mo. Anong pasang-awa kayo dyan, Nay? Parang yung buhok mo, bagsak. Mataginting na tumawa si Aling Lumen habang si Gilham ay pakamot-kamot na ng ulo. Nagsisilaglagan tuloy ang mga tila puting dinurog na biskwit na balakubak sa kanyang buhok sa mapagbirong ina. Nanay naman, di na lang matuwa na naka-perfect ang pinakamaganda mong anak. Nangaasar pa kayo eh. Sus! Maganda ba yan? Tumingin ka nga sa salamin. Kung nandito lang si tatay, suportado ako noon. Marahas na ibinalik ni Aling Lumen sa kanya ang mga test paper na nalukot na. Suportado? Iniwan nga tayo. Ano suportado ka dyan? Kahit kailan, hindi nagpakaama sa'yo yon, Gilham. Kaya wag mong pinagmamalaki sa akin yung lalaking yon. Sinasabi ko sa'yo. Naitirik na lamang ni Gilham ang mga mata. Oo, nanay. Ikaw na ang nakasuporta sa akin. Sobrang proud na proud ka nga po sa akin, 'di ba? Mabigat na napabuga ng mainit na hangin ang dalaga mula sa kanyang baga. Sa halip tuloy na ipagdiwang niya ang perpektong marka sa 2 pangunahing asignatura na kanyang kinuhang kurso sa kolehiyo, na bad trip pa siya sa inasta ng ina. Teka lang, tinatarayan mo ba ako? Huh? Ano po? Naku, ganito lang ang tono ng pananalita ko, Nay. Hindi ka na po nasanay sa anak nyo. Napangiwi si Gilham sa sinabi niyang yon sa kanyang ina. Pero nakakahalata na si Aling Lumen sa kanya na tinitignan niya ng masama. Sumasama na kasi ang loob niya sa ginang dahil hindi man lang nito ma-appreciate ang kanyang pinaghirapan sa pag-aaral. Kumain ka na dyan. Ano pong ulam, Nay? Aba, tignan mo sa lamesa. Ako pang tatanungin mo. Hindi ka kasi kumilos dyan. Puro bibig ang ginagamit mo. Daming satsat. Si nanay naman, nagtatanong lang eh. Galit agad. Masama bang magtanong? Anong sabi mo? Wala po. Sabi ko nga po, kakain na ako. Grabe siya. Inirapan niya na lamang ang kanyang nanay na nagtungo na sa kusina. Dumiretso na si Gilham sa hapagkainan. Umupo sa silya, saka inalam kung ano yung nakahain. Ano ba to? Adobong sitaw na naman? Sigurado akong bumili na naman si nanay sa karinderya ni Aling Epali na maalat kung magluto. Magkakasakit pa ako sa bato nito eh. Dala na rin ang labis na gutom galing sa paaralan, hindi na umangal si Gilham. Bagkus nilantakan na niya yung nakahaing ulam sa hapag. Wala naman din siyang pagpipilian kundi ang kumain. Tutal, si Aling Lumen pa rin ang nagtatrabaho sa kanilang dalawa bilang labandera sa kalapit na bahay. Nag-aaral pa lamang kasi ang dalagang si Gilham mula sa kurso niyang secondary education, major in politics and science. Gustuhin man niyang maging working student, hindi rin kakayanin dala na hectic ang schedule niya sa kinuhang kurso. Kaya sagot lahat ng ina niya ang kanyang pag-aaral simula't sa pool nung elementary siya. Kung minsan nga, napapansin niyang isinusumbat na ng ginang sa kanya lahat ito. Maski nung bata siya dahil maaga pa lamang nung iniwan na silang mag-ina ng kanyang ama. Kaya pinalaki siyang mag-isa ni Aling Lumen. Kapag nakakaramdam ng pagod ang ina, pinagbabalingan siya nito ng galit. Hindi naman niya masisi ang nanay kasi buong buhay niya, si Aling Lumen na ang nagtatrabaho sa kanilang dalawa. Matapos kumain ni Gilham, iniligpit na niya ang mga pinagkainan. Patungo na sana siya ng kusina para ilagay sa lababo ang pinggan, kutsara at mangkok na pinaglagyan ng ulam nang makaamoy ang dalaga ng sigarilyo. Suminghot-singhot si Gilham. Nanggagaling yun sa banyo na tabi lang ng kanilang kusina.
Nagsalubong ang kanyang kilay na kinatok ang pinto ng CR. Nay, nandyan ba kayo? Oo, bakit? Eba ka ba? Tugon ni Aling Lumen na umuugong ang boses sa loob ng palikuran. Amoy na amoy yung yosi nyo dito, Nay. Hindi ba, sinabi ko naman po sa inyo na huwag ka ng manigarilyo. Ano namang paki mo? Naku naman, Nay. Pinapalala mo lang yung sakit mo sa baga eh. Sinabihan ko na kayo. Inumpisahan na niyang sermona ng ina habang hinuhugasan ng pinagkainan sa lababo. Paglabas ni Aling Lumen sa banyo, nagtakip agad si Gilham ng bibig. Nalanghap niya agad ang umaalingasaw na mabahong amoy ng ginang. Ang arte mo. Mas masahol pa nga yung pasabog mo kaysa sa akin eh. Isara mo na lang agad, Nay. Tamo, inutusan pa yung nanay niya. Isinara ng may edad na babae ang pinto ng palikuran. Itinapon na rin ito ang subo-subong yosi. Bad trip ka na naman po ba, Nay? Kaya humihit-hit ka na naman ng sigarilyo? Hindi, natalo lang ako kanina sa tong eats. Kaya palang init ng ulo nyo sa akin eh, kahit may maganda akong balita sa inyo. Ah, hindi no, tuwang-tuwa nga ako eh. Hindi lang ako makapaniwalang makakakuha ng mataas na marka sa exam ang boba kong anak. Hala, yan ka na naman, Nay. Nakaka-offend ka na ah. Natigil tuloy si Gilham sa pagsasalansa ng mga hinuhugasan sa lalagyan ng pinggan. Hindi nga. Totoo ba talaga yon, anak? Paano ka nakakuha ng perfect score sa exam mo? Sabihin na nating nag-aaral ka nga ng mabuti. Pero sinong inspirasyon mo? Naku, Nay, kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, kayo. Sino pa ba? Asus, may boyfriend ka na, no? Umamin ka nga sa akin. Nanay mo ko. Kilala kita, Gilham. Hinarap ng dalaga si Aling Lumen na naiiling-iling habang pinapatuyo ang nabasang kamay sa kanyang suot na kamiseta. Uy, Nay, ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Wala po akong boyfriend. Weh, huwag ka nang magkaila. Sabi mo nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Ikaw rin, kabisado na kita. May jowa ka na, no? Biglang napalagok ng laway si Gilham. Pinapalagutok na niya mga daliri sa kamay. Tumutulo na mga butil-butil niyang namumuong pawis sa lieg at batok. Pinagpapawisan na siya ng malapot. Nay, bahala ka na nga po dyan. Magre-review na po ako. Pumasok na siya sa silid ngunit naririnig pa rin niya ang pagtalak ng ina, gayong tinatakpan na niya ang magkabilang tenga. Hoy, Gilham, mag-aral ka ng mabuti ha. Huwag puro jowa ang inaatupag mo. Sinasabi ko sa'yo, kumakayod ako para dyan sa pangarap mong maging teacher pero ikaw, inuuna mo pang lumandi. Kapag talaga nalaman kung may karelasyon ka, naku talaga, kukurutin kita sa singit, mahuli ko lang kayo sa akto. Matapos mahinto ang tila mala-Armalite na walang tigil sa pagsasalita ni Aling Lumen, nakahinga na siya ng maluwag. Napapakamot na lamang siya sa buhok niyang tuyo nang dahil sa stress sa ina. Yung babaeng yun talaga napakalakas ng pakiramdam. Bakit kaya alam niyang may boyfriend ako? May tinype na numero si Gilham sa cellphone. Sinubukan niyang tawagan ang lihim niyang karelasyon sa kabilang linya. Agad naman yung sinagot ng kanyang nobyo. Hello mahal ko, napatawag. Napamura ng mahina si Gilham nang mapagtantong naka-loudspeaker pala ang cellphone niya. Pinatay niya agad ang tawag niya sa boyfriend niyang si Yobe. Napahawak siya sa ulo na nanlalaki ang mga mata. Malakas ang tibok ng kanyang puso na pinakiramdaman niya kung may magsasalitang matandang babae. Subalit nakahinga siya ng maluwag nang hindi yun narinig ng ina. Matalas pa naman ang pandinig ni Aling Lumen. Akala ko maririnig eh. Tangka na sana niyang tawagan muli ang numero ni Yobe sa kanyang cellphone, ngunit hindi niya na nagawa ng tumunog ang kanyang aparato. Ang boyfriend na pala niya ang tumawag pabalik sa kanya. Walang pag-aatubili yung sinagot ni Gilham na hininaan ang volume ng kanyang Android phone. Naniniguro lang siya na hindi yun maririnig ng ina. Mahal, pasensya na ako. Bakit mo naman ako pinatayan ng tawag, Gil? Sakit nun sa tenga, ha?
Sorry na, mahal. Kinakabahan kasi ko. Baka marinig ni nanay kung sinong kausap ko. Pumalatak sa kabilang linya si Yobe. Hanggang ngayon pa ba natatakot ka pa dyan sa nanay mo? Aba, Yobe, syempre no. Nanay ko yun. Bakit hindi mo pa kasi sabihin sa nanay mong may boyfriend ka? Ipakilala mo na kaya ako sa kanya. Pupunta ako dyan ngayon din. Biglang binundol ng kaba si Gilham sa pagtatangka na yon ni Yobe. Kaagad niyang pinigilan ang boyfriend sa binabalak. Wag, Yobe, please. Bakit ba? Ano ba yung kinakatakot mo? Kinakaya mo ba ako sa nanay mo? Hindi naman sa ganun, mahal. Pero ayaw pa talaga niya akong magka-boyfriend. Unahin ko raw munang pag-aaral ko. Nakakainsultong tumawa sa kabilang linya ang binata. Gago ba siya? Pwede naman pagsabahin ng pag-aaral at love life, di ba? Bakit may kailangan pang unahin? Masisisi mo ba si nanay, Yobe? Kung yun ang sinasabi niya sa akin, syempre, siyang nagpapaaral sa akin eh. Iwan mo na ang nanay mo dyan. Magtana na tayo. Halos manigas ang panga ni Gilham sa bigla ang desisyon na yon ni Yobe. Anong sabi mo? Hoy, seryoso ka ba dyan, mahal? Oo naman. Umalis ka na dyan sa poder ng nanay mo. Magsama na tayo sa isang tahanan. May alam akong bahay na pwedeng upahan. Basta akong bahala sa'yo. Pag-aaralin kita, sagot ko na lahat. Para wala ka nang marinig dyan sa nanay mong mapanumbat. Napahagod sa sariling buhok ang dalaga. Teka lang, Yobe. Nabibigla kasi ko sa'yo eh. Wala ka pang trabaho tapos magli-live-in na tayong dalawa? Okay ka lang? Sino may sabi sa'yong wala akong trabaho? Maghahanap ako, uy. Di wala pa nga. Kasi maghahanap ka pa lang. Mariing saad niya kay Yobe. Basta makakahanap ako niyan. Marami akong tropang magre-rekomenda sa akin kung saan ako pwedeng pumasok. Nangingiting napapailing si Gilham sa pahayag ng binatang karelasyon. Yobe, sinagot kita kasi akala ko matinukang lalaki. Akala ko mabibigyan mo ko ng magandang buhay. Tawagan mo na lang ako ulit para itanan kapag sigurado ka nang may maganda kang trabahong makukuha, okay? O teka, wag mo munang ibababa. Hindi ko pa naman binababa ah. Masyado kang advance. Ramdam na ng dalagang natutuliro na ang kausap sa kabilang linya. Tila ayaw na ayaw talaga siya nitong pakawalan. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo naman ako, di ba? Napanganga si Gilham sa hindi niya inaasahang tanong na yon ng boyfriend. Ano bang klaseng tanong yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Gilham, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi mo to bisyo, tsaka wala tayo sa radyo. Seryosong saad ni Yobe. Hindi na tuloy niya makuhang makibagay dito. Tinatanong mo ko niyan? Of course, kaya nga kita sinagot, di ba? Tambay ka sa kanto, sinagot kita kasi pursigido ka namang tao. Hindi ka tumigil sa panliligaw sa akin at pinatunayan mo ang mahal mo ko. Kung gano'n naman pala magtiwala ka sa akin. Hindi ba gano'n naman na nagmamahalan? May tiwala sa isa't isa? Hindi na nakuha pang tumugon ni Gilham. May punto si Yobe. Kung may tiwala nga ito sa sariling kayang makakuha ng trabaho at kaya din siyang pag-aralin, dapat may tiwala nga rin naman siya sa binata na makakaya nito. Sige na nga. Nagdadalawang isip pa siyang sumagot. Pero dahil nga sa katanungang yon ng binata, pumayag na siya sa nais nitong mangyari. Kung ganon, magtatana na tayo? Oo na. Yes! Pero siguraduhin mo lang na kaya mo akong buhayin kapag magkasama na tayo ah. Ano ba, Gilham? Napakakulit mo. Di ba sinabi ko naman sa'yo magtiwala ka lang sa akin? Mahal mo ako, di ba? Oh, huwag kang magalit. Naniniguro lang talaga ako. Rinig na rinig niya ang pag-angil ni Yobe sa kabilang linya. Masyado kang sigurista. Huwag ka nang makipagtalo. Kailan mo ba balak na itanan ako? Bukas ng gabi, bago mag-alas 12. Susunduin kita dyan at itatanan kita. May hindi naman maipaliwanag na nararamdaman si Gilham sa kanyang dibdib na kung anong hindi niya mawari. Bigla niyang inalala ang ina kung maiiwan dun sa bahay na yon. Ano? Bukas ha?
Pag-udyok sa kanya ni Yobe na nagpabalik sa kanya sa katotohanan habang inaalala ang ina. Sige, bukas. Pinindot na ni Gilham ang end call button habang natulala sa kanyang naging pasya. Iniisip kung tama ba o mali ang kanyang naging desisyong pag-live-in sa lihim na karelasyon. Matutulog na nga ako. Tama naman siguro ang naging desisyon kong sumama kay Yobe. Total, may isip na ako. Tsaka kaya naman na yata ni nanay ang sarili niya. Ayos na rin siguro yun. Nang sa ganun, hindi na rin ako makarinig ng panunumbat mula kay nanay. Ipinilig ni Gilham ang ulo ng makailang ulit. Kinumbinsi ng dalaga ang sarili sa binitawang salita sa nobyong si Yobe. Tapos ay natulog na lang din sa puntong yon. Kinabukasan din, maaga pa lang ay nag-empake na si Gilham ng kanyang mga kagamitan para umalis sa bahay ni Aling Lumen. Itinago niya muna ang bagahe sa ilalim ng kanyang kama bago nagpaalam sa inang mahimbing na natutulog. Sigurado siyang napuyat ang ina kagabi sa Tong Eats. May kutob din siyang natalo ang ginang, kaya talagang hindi niya na ito kukulitin pang gisingin upang makapagpaalam. Naghanda na rin siya ng sulat kung sakaling hanapin siya ni Aling Lumen. Tiyak kasi niyang hindi siya papayagan ng may edad kapag personal na magpaalam dito na sasama na siya sa lihim na karelasyon. Sino ba namang baliw ang magpapaalam pa na magtatanan, di ba? Sa ngayon, papasok muna si Gilham sa paaralan. Sa kanyang pag-uwi sa gabi, doon na siya sasalisi upang lumikas sa tahanan ng ina. Matagumpay namang nagawa ng dalaga ang bagay na yon. Pag-uwi kasi ni Gilham sa bahay, wala ang ina. Sigurado siyang nasa sugalan na naman ang ginang o di kaya'y naglalabada sa mayamang kapitbahay. Tinaunan niya ang umalis gayong 6:00 pa lamang yun ng gabi. Kakaumpisa palang baluti ng dilim ang buong paligid. Inilapag ni Gilham ang papel sa ibabaw ng tukador sa kanyang kwarto na naglalaman ng liham sa kanyang ina na makikipagtana na siya. Matapos nun, agad na siyang umalis. Pasalamat siya na walang sino man ang nakakita sa kanyang paglabas noong mga sandaling yon. Dahil kung hindi, tiyak na makakarating agad sa nanay niyang naglaya siya at sumama sa lalaki. Tinawagan ni Gilham si Yobe sa kabilang linya. Agad na tinugon din yon ang binata. Sinabi niya sa boyfriend na dun sila magtagpo sa Lagpas Sapa. Medyo mapanganib sa bandang yon dahil may mga nagsisilabasang mababangis na hayop. Kaysa naman may makakita pa sa kanya na kakilala sa barangay na yon at maisumbong pa siya sa kanyang ina. Nagdasal na lang siya ng mahina nang sa ganon, walang makalapit na mapanganib na nilalang sa kanya. Ano ba, Yobe? Bilisan mo naman. Takot na ako, nilalamig na ako. Tinadtad ni Gilham ng text message at tawag si Yobe. 1 oras na kasi ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin sumisipot sa kanilang tagpuan na yon ang lihim niyang karelasyon. Pinapapak na siya ng mga panggabing lamok. Tiniis niya yon nang sa gayon, mahintay niya ang binatang mas pinili niya sa ngalan ng pag-ibig. Naku naman, Yobe, kapag talaga inindyan mo ko, sinasabi ko sa'yo isusumpa kita. Tamaan ka sana ng kidlat. Napaigtad si Gilham sa gulat nang biglang may nagliwanag sa madilim na kalangitan. Lumitaw na lang sa itaas ang kidlat sa hindi niya malamang dahilan. Ayun na nga bang sinasabi ko eh. Kainis, wala pa naman akong dalang payong. Binalot niya ng braso ang sarili dulot ng lamig. Nagbabadya na ang kalangitan. Umihip ang sariwang malamig na hangin na nagpangatog sa kanyang buong kalamnan. Mukhang hindi na nga darating si Yobe ah. Grabe siya. Niloko niya ako. Wala siyang puso. Nanginginig na rin ang kanyang lalamunan habang nagsasalita, dulot ng nakakapangilabot na klima. Kasabay ng panakanakang pagpatak ng ulan ay ang panakanakaring paghikbi ng dalaga at pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi nagtagal, basang-basa na si Gilham ng ulan.
Sinisipo na siya ng mga sandaling yon. Wala siyang nagawa kundi yakapin ang sarili habang nahihilam sa malamig na ulan. Manloloko ka, Yobe. Manloloko. Akala ko mahal mo ko pero hindi pala. Isinigaw niya ng isinigaw ang galit na nararamdaman niya sa hindi pagsipot ni Yobe sa kanilang tagpuan. Naghintay si Gilham sa wala. Tanging nagawa na lamang ng dalaga sa puntong yon ay makidalamhati sa lagay ng panahon. Bakit hindi ka dumating? Mas pinili kita kaysa kay nanay. Pero ano ginawa mo? Napaupo si Gilham at namaluktot dulot ng ginaw. Ilang sandali pa, nahinto siya sa kakangalngal nang may kumubli sa kanyang pwesto. Tumingala siya mula sa pagkakayuko. Inalam niya kung sino ang nagpayong sa kanya. Pinunasan niya ang nagkalat na magkahalong luha, sipon at ulan sa kanyang mukha. Tsaka maiging sinipat kung sino yon. Pasensya ka na kung ngayon lang ako, Gilham ha. Nahirapan akong tumakas sa amin kasi hindi na naituloy ni Yobe ang susunod na sasabihin nang isang malutong na sampal ang ipinatikim niya sa boyfriend. Hayop ka! Bakit kayo ka lang? Akala ko inindyan mo na ako eh. Sa halip na patulan siya ni Yobe, niyakap siya ng binata ng buong higpit. Tama na, mahal ko. Nandito na ako. Huwag ka nang umiyak, ha? Shh, tahan na. Akala ko hindi ka na darating. Bakit kasi ang tagal mo? Pinagsusuntok ni Gilham sa dibdib ang binata. Hinahayaan lamang siya ni Yobe na ilabas ang saloobin. Hindi na nito makuhang magpaliwanag dahil sa bugso ng damdamin ng dalaga. Sorry talaga, nandito na ako. Tumupad ako sa usapan, kaya tumigil ka na sa pag-iyak. Tara na, bilisan na natin at baka mahuli na tayo sa bus na sasakyan natin. Ipinanatag na ni Gilham ang kanyang kalooban. Sumilay na sa labi niya ang mga ngiti. Kasunod din nun ay ang pagtila ng ulan. O, di ba? Yang pagngiti mo lang pala ang sagot para tumigil tong masamang panahon eh. Che, ewan ko sa'yo. Basta nagtatampo pa rin ako. Naghalukip-kip habang nakanguso si Gilham. Sinundot naman siya ng binata sa tagiliran. Hindi niya mapigilang mapaimpit sa gulat. Ano ba? Tinirikan niya ng mga mata ang binata. Habang si Yobe may kinuha sa bitbit nitong malaking bag. Naglabas siya ng tuwalya. O eto, ibalumbo mo dyan sa ulo mo. Patuyuin mo yung buhok mo, tsaka eto, ikaw na magsuot nito. Hinubad ni Yobe ang itim nitong jacket at ipinasuot sa kanya. Namulang magkabilang pisngi ng dalaga sa ginawang yon ng boyfriend. Dahil doon, pansamantalang nabura ang pagtatampo niya sa binata. Ayan, tama yan. Ngumiti ka lang. Para naman mas lalo kang gumanda. Tila ba may mga naglalarong paru-paro sa tiyan ni Gilham sa naging banat ng boyfriend. Madali talaga siya nitong pakiligin. Kaya nga nakuha nitong matamis niyang oo, gayong kilalang tambay ito sa isang eskinita sa Tondo. Oh, tara na, let's go. Aalis na yung bus na sasakyan natin. Malakas na hinatak siya ni Yobe. Nagpatangay na lamang siya sa binata gayong kamuntika ng mapatid sa mga nadadaan ng mga bato-baturon sa may sapa. Pagkarating sa may terminal, alertong pinara na ni Yobe ang tangkang paalis na bus. Mabuti at mabait ang konduktor at pinagbigyan ng dalawang magkasintahan na sumakay. Punuan na kasi ang sasakyan. Kaya kahit malasardinas ang bus na sinakyan nila, mas pinili nilang makisiksik na lamang doon kaysa maghintay pa ng susunod na bus kinabukasan sa kanilang biyahe papunta sa kanilang magiging destinasyon. Ayaw nilang maabutan pa ng liwanag. Baka maabutan na rin sila ng pagkalam ng sikmura kung sakaling maghintay pa ng napakatagal. Inabot din ng 2 oras ang biyahe bago makarating sa butuan. Paglabas ng bus,
pareho silang nakahinga ng maluwag. Nagpahinga muna ang magkarelasyon ilang saglit bago nila tinunto ng bahay na inupahan ng kanyang boyfriend kung saan sila bubukod na dalawa. Nilibot ni Gilham ng kanyang paningin ang pamilyar na lungsod na yon. Parang alam niya kung saang parte yun ng butuan na kanilang titirhan. Teka, parang alam ko to ah. Ah, tama. Dito nakatira si Lola Julia. Bumaling sa kanya si Yobe at takang-taka siyang tiningnan. Lola Julia? Sinong Lola Julia? Basta, lola ko siya. Tsaka alam mo bang may best friend din ako dito? Mas lalong sumama ang timpla ng mukha ni Yobe sa kanya habang naglalakad patungo sa paupahang bahay. Best friend? Sino naman? Basta, secret! Umiling-iling ang ulo ng kanyang boyfriend. Naramdaman ni Gilham ang mainit na presensya ni Yobe kaya siniko niya ito. Hoy, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo na lang kasi sabihin kung sino yung best friend mo? Lalaki ba yan o babae? Tinaliman na siya ng tingin ni Yobe. Napalunok si Gilham ng laway at nahalata na niyang umiinit na ang binata. Pakiramdam niya pa na umuusok na rin ang ilong nito sa kanyang inilahad tungkol sa best friend niya. Ikaw naman, wala yun. Lika na nga. Siya naman ang humila sa boyfriend. Wala itong ganang nagpatangay sa kanya. Ngunit na-realize pala ni Gilham na hindi siya taga rito at hindi niya alam kung saan ang daan. Ay, oo nga pala. Ikaw pala yung dapat mauna. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta eh. Masyado ka kasing nagmamarunong eh. Kinabig ni Yobe ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak. Kumalas ito sa kanya at mabilis na naglakad paabante. Uy, Yobe, saglit lang. Hintayin mo ko. Malalaki ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang boyfriend. Dahil matangkad ito, hindi niya masabayan ang paglalakad ni Yobe. Kaya halos patakbo na ang ginagawa ng kanyang mga binti. Grabe naman to, binibilisan palalo. Alam mo namang maiksi ang bihis ko eh. Ano bang problema? Kung yung best friend ko na tinutukoy ko sa'yo na dito nakatira, wala yun. Kau naman, masyado ka agad nagsaselos. Hintayin mo ako, Yobe! Naghahabol na ng hininga si Gilham, ngunit hindi pa rin siya pinapansin ng binata. Yobe naman, makinig ka sa akin! Alam mo namang ikaw lang, 'di ba? Wala nang iba. Kaya sana, huwag ka na magselos. Promise, gawa-gawa ko lang yung sinabi ko sa'yo. Wala akong best friend. Wala talaga. Ikaw lang ang best friend ko, ano ka ba? Napangiwi si Gilham sa pagbawi niya ng sinabi niya kanina na may matalik siyang kaibigan sa lugar na yon. Para na lang din hindi na lumaki pa ang pagseselos ng binata. Hoy, saglit lang naman, Yobe! Sa wakas, huminto na rin sa kalalakad si Yobe. Pinantayan na siya nito ng mga hakbang. Ikaw talaga. Akala ko naman may iba kang best friend eh. Isang panakaw na halik ang isinalubong ng binata sa kanya. Hindi yun inaasahan ng dalaga. Oops, wag mong pupunasan yan ha. Ano ba yan, Yobe? Nag-toothbrush ka ba? May adobo pa yung bibig mo? Hindi ba paborito mo naman yan? Halika na, malapit na tayo. Ipagluluto kita ng adobo pagkarating natin sa bahay, asawa ko. Asawa agad? Di pa nga tayo kasal. Ay! Binuhat siya ni Yobe habang nakapasan sa likuran nito ang dalawang malalaking bagahe na bitbit nilang dalawa. Sa matipuno ba namang katawan nito, kayang-kaya kahit 4 na sako ng bigas. Sa kabila na laman ito ng kalye at hindi man afford ang pagji-gym, nagbabanat ito ng buto. Batak na batak ang pangangatawan sa pagbubuhat ng kung ano-ano. Okay, nandito na tayo. Ibinaba na siya ni Yobe mula sa mga bisig nito. Mahilo-hilo pa ito bago tingalain ang malaki nilang inupahang bahay. Wow! Manghang-mangha si Gilham. O ano, ayos ba ha? Tumangu-tango siya at bumaling kay Yobe. Sigurado ka bang dito na tayo titira, mahal?
Oo naman. Sisiguruhin ko rin sa'yo na dito tayo gagawa ng 10 mga anak natin. Ano, ayos ba? Napairap si Gilham sa pahayag ng boyfriend. 10 anak ka dyan. Magpakasal muna tayo, oy. Kasalanan kaya sa Diyos tong ginagawa natin. Premarital sex. At saka mo na ako yabangan pag may trabaho ka na. Heto na nga ang susunod kong sasabihin sa'yo, mahal. May trabaho na ako. Parehong nagtaas ang dalawang magkabilang kilay ng dalaga sa winika ni Yobe. Talaga? Oo nga, malapit dito sa tirahan natin ang pagtatrabahuan ko. Construction worker ba? 6 na ranis ang araw, pero hindi na masama, di ba? At least meron. Matutustusan ko na ang pag-aaral mo. 3 beses din tayo makakakain sa isang araw nun. Mababayaran na rin natin ang mga bills natin. Basta mag-iipon tayo, di ba? Tsaka maliban sa pagko-construction, magsa-sideline din ako nang makaipon naman para sa kasal natin. Tumingkayad si Gilham para magdampi ang labi nila ni Yobe sa isa't isa. Ipinulupot niya ang kanyang bisig at kamay sa batok nito bago binigyan ng mariing halik ang boyfriend nito. I love you, Yobe. Thank you, ah. Sinabi niyang pabulong sa binata na nagbigay rito ng init sa buong katawan. I love you too, Gilham. Salamat din, ha. Ano, gusto mo na bang makatikim ng adobo ko? Masuyo rin siyang binulungan ni Yobe na may nakakaakit na tinig. Bakit? Nagluto ka na ba? Hindi ko na kailangan magluto para matikman mo ang adobo ko. Nandito na ako, oh. Mahinhin na tumawa si Gilham. Ibang adobo palang matitikman ko. Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang maghahapunan? Ako rin, no? Paborito ko kaya ang... Napakagat pa ng labi ang binata at hinimas ang kanyang braso na pinaraan nito sa kanyang palad. Tsaka masuyo yung hinalikan. Sinabawang tahong. Napakabango. Sa sumunod na senaryo, binuhat uli siya ni Yobe papasok sa inupahan nilang bahay na yon. Sabik na talaga silang matikmang dalawa ang kanya-kanyang putahe sa isa't isa. Idiniretso siya ni Yobe sa kwarto nila kung saan magaganap ang pagniniig. Inihagi si Gilham sa malambot na kama ng nobyo bago siya simulang gapangin. Agad na naghubad ng damit ang binata. Ganon din si Gilham. 6 na buwan na kasi simula nung may nangyari sa kanilang dalawa. Sobrang tagal na para sa magjowa. Dahil na rin bihira silang nagkikitang dalawa dahil bantay sarado siya ng inang si Aling Lumen, kaya ganon na lamang kasabik sina Gilham at Yobe sa isa't isa. Sinugod siya ng patak-patak na halik ni Yobe. Mula sa leeg, patungo sa kanyang dibdib, sa tiyan hanggang sa kanyang kasilanan. Bahagyang dumaing si Gilham nang maramdaman na niyang nanggigigil si Yobe. Yobe, mahal. Dahan-dahanin mo lang, ah. Oo, alam ko mismo na yan, pero ang sakit eh. Humingi naman ng dispensa ang binata sa kanya. Ay, sorry mahal. Nagiinit na kasi ako eh. Sige, dadahan-dahanin ko na lang. Mariing kinagat ni Gilham ang kanyang labi. Nang mga sandaling yon, nag-isa ang dalawang magkasintahan habang nasa ibabaw ng kama. Mula sa nakabukas na bintana at sumasayaw na kurtina, nahawi ang itim na mga ulap. Mula doon, sumilay ang bilog na buwan. Malakas na tumunog ang pendulum sa inupahan na bahay nilang yon. Pumapailan lang sa kanilang tinitirhang tahanan ang batingting ng lumang orasan. Saktong 12:00 na ng madaling araw. 10 oras na ng gabi. Habang nagsisiping sina Gilham at Yobe, panay sa pagpapalitan ng ungol at talinghing ang dalawa. Ngunit may napansing weirdo ang dalaga sa taong niroromansa siya. Habang nakaibabaw itong marubdob siyang hinahalikan, nakakarinig siya ng pag-angil mula kay Yobe. Tila ba mas lalo itong nagiging agresibo sa bawat pagtikwas nito ng katawan sa kanya. Sinubukan ni Gilham kumawala ngunit sadyang malakas ang binata.
Yobe, ano ba? Umalis ka nga sa ibabaw ko. Uy, ano ba? Hindi pa rin natinag si Yobe. Sige pa rin ito sa kakatikwas. Sinasamantala ang pagdidikit ng kanilang katawan. Nasasaktan na ako, Yobe. Hindi ko na kaya. Alis na dyan. Alis na. Hanggang makarinig uli si Gilham ng pag-angil. Napamulagat siya nang makagat ni Yobe ang kanyang labi. Napatili siya ng sobrang lakas na humahalo sa maingay na pendulum. Aray ko naman, Yobe. Tama na, ang sakit na eh. Naluluha na ang dalaga sa ipinapalasap sa kanya ng boyfriend. Nang may naramdaman siyang kakaiba sa katawan nito. Tila ba nagiging makapal ang balahibo ni Yobe. Hindi niya mawari kung bakit bigla itong tinubuan ng ganon. Pero batid niya na nagbabago na ito ng anyo. Buong puwersang itinulak ni Gilham ang hubot-hubad na katawan ni Yobe. Pagtanggal sa kanyang katawan, may sumirit na dugo sa kanyang labi. Ngunit hindi pa yon ang napansin niya ng matindi, kundi ang buong pagbabagong anyo ng lalaki. Kasabay ng kanyang pagtili, ang pagbalikwas ng bangon ni Gilham mula sa malalim na pagkakatulog. Para siyang naliligo sa sobrang tagaktak ng pawis sa kanyang buong katawan. Hingal kabayo din siyang nagiiling habang ginigising ang sarili na isa lamang yung masamang panaginip. Naalimpungatan na ring nagising si Yobe. Pareho silang walang saplot na dalawa. Ibig sabihin lang nun, tapos na silang magparao sa isa't isa bago siya makapanaginip ng hindi maganda. Oh, mahal. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tinignan niya ng maigi ang hubad na katawan ng binata. Wala namang tumutubong weirdong balahibo sa katawan nito. Imposible talaga na maging gano'n ang nobyo't lalo't kilala naman niya itong pangkaraniwang tao lamang noong magkakilala sila. Isang tambay na napaibig ang isang future educator. Ipinagsawalang bahala na lamang ni Gilham ang kanyang naisip, maski ang kanyang bangungot. Baka nga ginugulo lamang siya ng utak, dala na rin ang pagod sa medyo mahaba-habang biyahe kanina. Wala, Yobe. Sige na, balik na ulit tayo sa pagtulog. Pasensya na kung naistorbo pa kita ha. Tulog na, maaga ka pa bukas sa trabaho eh. Naks naman ha, pwede ka na talaga maging misis ko. Pahalik nga. Oo na, matulog ka na. Nambobola ka pa dyan. Maaga rin ako bukas. Ipaghahanda kita ng almusal at babaunin mo. Good night. Sabay na silang nagtaklubang dalawa sa iisang kumot. Inalis na ni Gilham sa isip niya ang napanaginipan kanina. Nagpadala na lang siya sa antok. At sana, hindi niya na muli pang mapanaginipan ang pagiging halimaw ng kanyang boyfriend. Hindi pa man nagliliwanag, nagluto na agad si Gilham na makakain ang kinakasama. Sinarapan niya ang pagpiprito ng hotdog at itlog. Pursigido siyang pagsilbihan ng kanyang pinakamamahal na lalaki. Ginising na rin niya si Yobe na malakas pa ring humihilik. Kahit labag sa kalooban na putulin ang masarap nitong pagkakatulog, ginawa niya upang hindi ito mahuli sa trabaho. Hindi naman umangal si Yobe. Sambakol man ang pagmumuka, tinulungan na lang siya nitong kumilos ng mabilis. Bago pa man pumatak ang alas 5 ng madaling araw, nakaalis na sa inuupahang bahay ang binata. Walang kalatoy-latoy na naupo si Gilham sa silya. Doon lang napagtanto ng dalaga ang hirap kapag nagsasama na. Ganito pala talaga pag may asawa na. Ay, hindi pa pala kami mag-asawa. Live-in partner nga lang pala. E paano kaya to kapag nagkaanak na kami? Mas lalo kaming mahihirapan? Ay naku, ngayon pa lang nahihirapan na ako. Paano pa pag naging nanay na ako? Bigla niyang naalala si Aling Lumen. Namimiss niya na ito sa mga sandaling yun. Si nanay kaya, kumusta na? Hinahanap kaya niya ako? Nag-aalala kaya siya sa akin?
Ay, ito kasing pinili kong buhay eh. Mas mahal ko ba talagang boyfriend ko kesa sa nanay ko? Sa kanyang pag-iisip sa ina, napadpad ang kanyang utak sa iba pang kamag-anak ni Aling Lumen sa lugar na yon. Teka, total wala naman akong pasok sa linggong to. Bali next week pa nga pala. Pupuntahan ko muna yung best friend ko pati si Lola Julia. Bata pa lang ako nung huli ko silang nakita eh. Sigurado ako, mababagot lang ako kapag nandito ako sa loob ng bahay mag-isa. Mamayang gabi pa naman ang dating ni Yobe. Magliliwaliw muna ako. Tama. Nagpalit na ng damit si Gilham, yung pang-alis. Nang makapag-ayos, pinuntahan niya na kung saan nakatira ang pinsan niya at ang kanyang lola sa lugar na yon. Nagpulbos lang si Gilham ng kaunti at nagpabango. Hindi na siya naglagay ng kahit ano pang pampaganda sa mukha. Bago lumarga, tiniyak niyang nakakandadong pinto ng inuupahang bahay. Mahirap na't baka mapasukan ng mga kawatan. Iginala ni Gilham ang kanyang paningin sa maraming tao nang mapadpad sa gawing divisorya. Sinusubukan niyang maging pamilyar sa paligid sa lugar na yun kung saan nakatira ang kanyang best friend. Kinontak ni Gilham sa messenger ang binata. Dalangin niya na sana tumugon agad ito. Sinagot nga ng dasal niya ang kanyang hiling. Nagreply ang kanyang pinsan at ayon dito'y makipagkita na lamang siya rito sa kanto na may matayog na poste kung saan may nakatirik na mahogany tree. Sa landmark na ibinigay sa kanya ng pinsan, naalala na ni Gilham kung saan nakatira ang mga kamag-anak. Hindi na niya inabangan pa doon ang best friend niya, kundi dumiretso na siya agad sa bahay nito. Saktong lumabas sa bakuran nito ang inihintay. Namukaan siya ng pinsan niya at kababata at itinuturing na rin niyang matalik na kaibigan na si Januario. Oh, Gilham, bakit hindi ka pa naghintay sa poste ng mahogany tree? Bungad na tanong sa kanya ng binata. Wala eh, bigla akong naalala na dito pala nakatira si Lola Julia. Naalala ko rin nung naglalaro tayo dito ng tumbang preso. Ang talas ng memorya mo ah. Naalala mo pa talaga yun? Oo, naihi ka pa nga sa salawal mo nun, no? Iyak ka kasi ng iyak dahil ikaw palagi ang taya. Huy, ano ba? Huwag mo na ipaalala yun. Namula tuloy ang magkabilang pisngi ni Januario sa sinabi niya. Naalala ko rin si Lola Julia. Hanggang ngayon ba mangkukulam pa rin siya? Stoy! Pinatahimik siya ng pinsang buo at pinapasok na lamang sa loob ng makalumang bahay. Nasa loob si Lola Julia. Natutulog sa tumba-tumba. Mamaya na natin siya gisingin. Eh bakit pa tayo papasok? Dito na lang tayo. Baka maistorbo pa natin yung pagtulog ni Lola. Hindi yan. Maging maingat lang tayo sa pagakbang. Hindi tayo matutunugan ni Lola. Tsaka kapag nagising yun, tiyak akong makikilala ka niya agad. Doon na sa loob ipinagpatuloy ni Gilham at Januario ang pagkakwentuhan. Inalok pa siya ng pinsan na magkape pero tumanggi siya. Hindi na, best friend. Ikaw naman, binibiro lang kita, best friend. Kilalang kilala kaya kita mula ulo hanggang talampakan. Asidi ka, no? Hindi ka nagkakape. Hinuhuli lang kita, baka nagbago ka na eh. Sus, ikaw yata ang nagbago dyan. Tapatin mo nga ako. May girlfriend ka na, no? Ha? Uy, wala best friend, no? Ako pa lukuhin mo? Di nga, wala. Eh, ikaw ba? Napatikom ng bibig si Gilham at tipid siyang napangiti. O, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Sino yan? Kwento na yan. Shh! Ang ingay mo. Natutulog si Lola Julia. Ay, oo nga pala. Agad na tinakpan ni Januario ang bibig. Hininaan na lamang nito ang boses. Ano nga? Huwag na nating pag-usapan ng boyfriend ko. Tsaka na, si Lola Julia na lang. Kamusta siya? Ilang taon na nga ba siya? 99, 99. Wow! Malapit na pala mag-100 si Lola. Oo, malakas pa sa kalabaw yan. Baka nga mas malakas pa sa akin eh. Kaso yung alaala niya lang ang hindi. Lumukot ang itsura ni Gilham sa ipinahayag ng pinsan niyang best friend. Huh? Bakit? May Alzheimer's na ba si Lola?
Nagkibit balikat si Januario. Hindi ko alam. Baka nga malala pa dun. Ha? Bakit? Kasi sa tuwing nagigising si Lola Julia, nag-i-hysteria yan ng kung ano-ano. Dami-dami niyang sinasabi pero eto best friend wag ka. Ha? Ano yun? Mas lumapit pa si Gilham sa kanyang matalik na kaibigang pinsang sanggang dikit. Yung mga sinasabi ni Lola, nagkakatotoo. Nanlaki ang pares na mga mata ng dalaga sa ipinahayag ni Januario. Hindi niya pakiwari pero biglang nagtayuan ang mga balahibo sa braso ni Gilham sa pagkakakwento sa kanya ng binata. Kaya mamaya pag nagising niyang si Lola Julia, may sasabi, Apa! 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 naputol ang susunod na sasabihin ni Januario nang bumalikwas mula sa pagkakasandal sa tumba-tumba ang matandang babae. Tila ba umahon ito mula sa malalim na dagat na animoy nalulunod at naghahabol ng hininga. Lola! Nandito na ako! Lola! Aligagang nilapitan ni Januario ang naghihisteryang si Lola Julia. Upang mabilis na mapakalma, tumulong na rin si Gilham na aluin ang matanda. Sus Maria Jose, Papa! May nakita ko! Ah! Ah! Ngumangawa na si Lola Julia. Bakit? Ano po yun, La? Ano po yung nakita ninyo? Biglang sinalakay ng kaba si Gilham nang bumaling ang matandang hukluban sa kanya. Seryoso siya nitong tiningnan at nanlalaki ang mga matang napagtanto. Ikaw! Ikaw! Dinuro siya ni Lola Julia na gulat na gulat. Pareho ng nararamdaman ni Gilham. Lola, apo niyo rin po siya at magpinsan po kaming dalawa, si best friend. Ikaw ang nakita ko sa aking panaginip. Mag-iingat ka! Napalitan ng pagtataka ang itsura ni Gilham. Ano po yun? At bakit naman po ako mag-iingat? Dahil kakainin ka ng halimaw, kakainin ka! Panakanakang umiling si Gilham. Muling bumalik sa kanyang alaala ang napanaginipan kagabi. Isa lang naman ang halimaw na naisip niya noong mga sandaling yon. Walang iba kundi ang kanyang boyfriend na si Yobe. Mag-iingat ka, iha! Kakainin ka ng halimaw! Kakainin ka niya! Nagsisimula ng magwala si Lola Julia kaya ginamitan na ng tranquilizer injection ni Januario ang matanda. Itinurok nito yun sa braso ng Lola. Sige na Gilham, umalis ka na muna. Papakalmahin ko lang si Lola. Chat-chat na lang tayo bukas ha. Huwag mo nang isipin ang sinabi niya. Umuwi ka na muna sa inyo, please. Pakiusap na ang bawat katagang lumalabas sa bibig ng matalik niyang kaibigang pinsan. Umuwi na si Gilham sa inuupahan nilang bahay. Nadatnan niyang wala pa namang tao ron, kaya nakahinga ang dalaga ng maluwag. Buti naman wala pa si Yobe. Sinipat niya sa relo sa braso niya kung anong oras na. Mag-aalas 5 pa lang, kaya pwede pa siyang bumalik sa bahay ni Lola Julia. Gusto niyang magkwento sa matalik na kaibigang maituturing kahit pinsan naman niya ito. Ikukwento niya lahat ang tungkol sa pag-iibigan nilang dalawa ni Yobe. Oo, tama. May oras pa. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Sinulit niya na ang pagkakataong makasama si Januario. Baka kasi sa mga susunod na araw, hindi na niya muli ito makikita dahil may pasok na siya sa eskwelahan. Pagbalik doon, tinawag niya si Januario upang lumabas. Agad namang lumitaw ang kanyang pinsan mula sa bahay na yon na pinaglipasan na ng panahon. Shh! Ikaw talaga, bestie. Ang ingay-ingay mo. Magigising mo na naman yung matanda. Kasi naman ikaw Nag-chat na ako sa'yo Paano? Abala kasi ako sa pagbabantay kay Lola. Dito na lang tayo sa tapat. Upo na lang tayo dito. Naboboard ako sa bahay Magkwentuhan muna tayo. Sige na. Nagtaas baba ng ulo si Januario at bumaba na. Paglabas ng makalumang bahay, nagtsikahan na ang magpinsan. Subalit lingid sa kaalaman na magpinsan,
Lihim silang nakitang nag-uusap ni Yobe nang pauwi na ito sa paupahan nilang bahay. Matalim ang pagkakatitig nito sa dalawa habang nag-uusap. Nagliliyab ang mga mata nito sa galit. Tila ba anumang oras ay papas lang ito. Umuwi si Yobe na labas ang ugat sa sentido. Umuusok na ang kalooban nito't nakayukom na ang kamao. Samantala, wala namang kaalam-alam sina Gilam at Januario na namatyagan na sila ng mapanganib na nilalang sa tabi. Habang patuloy pa rin ang dalawa na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Napaka-sweet naman pala ng boyfriend mo, best friend. Aba, sinabi mo. Pinagmamalaki ko nga yan kahit kanino eh. Kahit tambay yan, nagpupursige kaya yan para sa aming dalawa. In love ka na talaga, no? Ang bilis ng panahon, best cuz. Nahihiyang napayuko ang dalaga. Nagsasama na nga kami sa isang bubong. Malapit lang dito yung bahay namin. Doon sa lagpas pa dito sa Daang Bakal. Kung gusto mo, pwede mo akong dalawin doon. Bukas ng umaga. Total sa 1 linggo pa naman ang pasok namin sa eskwelahan. Next week pa ako magiging busy. Pwede, kaso wala kasi magbabantay kay Lola Julia eh. Sa bagay. Pero pwede ko namang ipagkatiwala sa mabait naming kapitbahay. Palakwento yun kesa sa akin. Para naman mabisita kita sa inyo. Ayos yun. Sige. Nakipagkamay siya at besuhan kay Januario bago tuluyang umalis. O paano? Alis na ako, best friend ah. Baka nandun na kasi si Mahal eh. Naks, ang sarap namang marinig ang mahal. Sana all talaga may mahal na. Maghanap ka na kasi ng mahal mo. Huwag mong hintayin. Tumawa ng malakas ang binata niyang pinsan. Saka na, may inaalagaan pa akong matanda eh. Psst, huy, Beskas. Ipaalam mo na kay Tita Lumi na may jowa ka na. Mamatay-matay na yun sa pag-aalala sa'yo, sigurado ako. Huwag muna, ayoko pa. Nahihiya na rin ako eh. Tsaka Bes, usapan na. Huwag mong sasabihin kay nanay na nagtanan ako. Baka kung ano-ano na naman ang sabihin nun sa akin eh. Napakamot sa likuran ng ulo si Januario. Hindi rin ito gusto ang pagtakpa ng pinsan. Pero malaki ang tiwala niya rito. Kaya't itatago niya yon hanggat hindi sa mismong ina niya ipagtatapat kung ano ang totoo. Oo na, sige na umuwi ka na. Hinihintay ka na ng asawa mo. Live-in pa lang. Pero soon, magiging misis na niya ako. Habang papalayo ang dalaga, kitang-kita ang malaking ngiti niya sa mga labi na kinakawayan ng pinsan na best friend niya rin. Nang pauwi na't napagtantong dumilim na ang paligid, napalitan agad ang ngiti niya nang kumurba pababa ang kanyang labi. Umaalulong na ang mga asong ligaw sa paligid. Sigurado si Gilham na nasa bahay na ang kanyang boyfriend at hinihintay siya. Taranta siyang tumakbo patungo sa bahay. Kabisado pa naman niya ang ugali ni Yobe. Madaling uminit ang ulo, lalo na sa kanya. Nang malapit na siya sa inuupahan nilang bahay, gaya ng inaasahan ay nag-aabang na nga sa labas si Yobe. Parehong nakapamulsa ang dalawang kamay sa pantalon. Hindi malaman ni Gilham kung ano ang emosyon ng kanyang iniibig na lalaki. Hindi kasi maipinta ang mukha nitong sinalubong siya. O baka nasa loob lang talaga ang kulo ng binata. Saan ka galing? Malamig na tanong ni Yobe sa kanya. Ngarag ang tinig na sumagot si Gilham. Gumala lang ako. Naglilibang lang ako, Mahal. Nililibot ko lang tong buong butuan para naman makabisado ko ang mga... Nungaling! Mariin siyang napapikit at nagtaas ng magkabilang balikat nang singhalan siya ni Yobe. Mahal, totoo. Yung kinukwento mo sa aking best friend mo, yun ba yung kausap mo kanina? Yun ba ang kabit mo? Sabihin mo sa akin! Ha? Pinanlakihan siya ng mga mata ng nobyo. Nagiging halimaw na ang itsura nito na ikinatakot niya ng lubos. Hindi! Pinsan ko yun, Yobe! Nagsisinungaling ka na naman sa akin! Tara nga dito! Hinatak siya ni Yobe ng pasabunot sa buhok papasok sa bahay. Ikinandado nito ang pinto.
Tapos inumpisahan na siyang abusuhin. Maniwala ka naman sa akin, Yobe! Pinsan ko lang yun! Hindi na ako maniniwala sa'yo. Pinapaikot mo lang ulo kong malandi ka! Isang malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Gilham. Nangangatog na ang buong katawan niya sa takot sa kinakasama. Yobe! Aray ko! Sinasaktan na siya ng boyfriend niya hanggang sa umabot sa pambubugbog ng matindi. Hindi na malaman ni Gilham kung anong gagawin. Lalo lamang siyang napanghihinaan ng loob na makatakas sa loob ng bahay na yun. Mas lalo nang kumakapal ang pag-uugaling seloso ng kanyang nobyo. Hindi ka ba magsasabi sa akin ng totoo? May relasyon kayo ng taong yun, ano? Wala nga sabi! Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Please lang naman! Pinsan ko nga kasi yun! Januario ang pangalan niya! Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang pananakit mo sa akin! Naninikluhod na siya sa kanyang nobyo. Ngunit ayaw pa rin itong maniwala sa kabila ng pagmamakaawa niya at pagiging loyal niya rito. Hindi! Kabit mo yon! Wala nga akong kabit! Bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Ikaw lang ang mahal ko! May kutob akong hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Ilang beses ka nang gumawa ng kwento, pero paiba-iba ka ng pahayag. Paano ba ako maniniwala sa'yo, Aber? Ha? Tinitingala na niya si Yobe habang nagnanangis na nakaluhod pa rin dito. Halos halikan na rin niya ang mga daliri nito sa paa. Mahal mo ba talaga ako? Ako ba? Mahal mo ako? Pinunasan ni Gilham ang maraming luhang nagkalat sa kanyang mukha. Tumindig siyang tumayo. Buong loob na hinarap ang boyfriend. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, dapat nagtitiwala ka sa akin. Mahalaga ang tiwala, mahal. Kagat ang labing napailing pa rin si Yobe. Sino nga ang lalaki mo sabi? Wala nga eh! Ano ba? Bitiwan mo ako! Napaimpit na lamang ang dalaga sa boyfriend na mahigpit siyang hinawakan sa braso. Pinanlisikan siya nito ng mga mata. Para itong nakahit-hit ng sangkatutak na droga sa kalagayan nito ngayon, sa matinding galit at sa pagiging seloso. Sa isang relasyon, mahalaga ang tiwala sa isa't isa. Pero magtitiwala pa ba ako sa'yo? Dapat lang, kasi girlfriend mo ako! Hindi ka naging tapat! Sinungaling ka! Matigas ang ekspresyon na pinakatitigan siya nito. Mata sa mata. Kitang-kita ni Gilham ang pagliliyab nun. Para bang nanghihigop ng kaluluwa. Bakit ba ganyan ang ugali mo? Tigilan mo na yung pagiging seloso! Sasagot ka pa talaga, ha? Isang sapak naman ang natanggap nito mula sa mapang-abuso't selosong boyfriend. Aray! Grabe ka na sa akin! Nagkaroon ng black eye sa kanang mata ang dalaga. Ikaw ang grabe dahil hitad ka. Hindi ka makontento sa akin. Anong hindi makontento? Bakit ba ganyan ka mag-isip? Pinagbibintangan mo agad ako kahit wala ka namang katibayan! Dahil hindi pa ako nagkakamali ng hinala. Puro ka hinala! Daig mo pa kami mga babae ah! Hindi makakatulong sa atin yan! Abat! Hindi na nakapagtimpi si Yobe. Binangasa na siya nito. Tumaob sa sahig si Gilham. Umaago sa ilong at napinsalang bibig ang malapot na kulay pulang likido sa sahig. Dahil doon, kinuha na yun ang pagkakataon ng binata para hindi siya mapakawalan habang nakahandusay pa ron. Bit-bit ni Yobe ang kulay asul na container na naglalaman ng kung ano. Pagkatapos ay ibinuhos yun sa girlfriend na walang pag-aalinlangan. Ano to? Bakit amoy gasolina ako? Ipinangligo na pala sa kanya ni Yobe ang isang galong likido ng petrochemical na nakakasunog. Hindi ka na makakaalis sa akin. Dito ka lang. Hindi ka na maaagaw ng iba pa. Teka, ano yan? May dinukot si Yobe na maliit na kahon. Tanga ka ba? E di posporo.
Gulat na gulat si Gilham sa sinabi ng boyfriend. Mabilis siyang gumapang para tumakas. Hindi na kasi siya makatayo dahil sa pinsalang natamo ng balakang pagkabagsak sa sahig. Wag! Parang awa mo na! Huwag mo gawin sa akin to, Yobe! Mahal! Huwag mo ko patayin! Si nanay ko, gusto ko pa siyang makita! Hindi ba gusto mo bang magkaanak tayo? Parang awa mo na, Yobe! Wag! Subalit sarado ang magkabilang tenga ni Yobe. Hindi nito marinig ang pagmamakaawa at pagdaing ng girlfriend. Wala na itong naririnig kundi ang sarili niya. Pasensya na, pero kailangan. Wag! Wag! Ikiniskis ni Yobe ang palito ng posporo sa maliit na kahon. Nang magsindi, inihagis niya yon sa girlfriend na nangangamoy petrochemical. Mabilis na nagliyab ang dalaga. Sigaw siya ng sigaw sa labis na pagdaing. Nananaghoy na humihingi ng saklolo. Tulong! Saklolo! Gumugulong na ang dalaga sa sahig. Nang sa gayon ay mamatay ang apoy na nilalamo na ang buo nitong katawan. Wala ka nang magagawa para mapatay ang apoy! Para matigil ang paggulong ng kanyang girlfriend na inaapula ang apoy, pinagtatadyakan niya pa si Gilham. Wala kang awa! Wala! Sinusunog na ng buhay ang dalaga. Nagtaas baba pa ang dibdib ni Gilham hanggang sa tuluyan ng nawala ng hininga. Pinabayaan lang ni Yobe na panoorin ng girlfriend na kinakain unti-unti ng apoy ang katawan nito. Nangangamoy karne ng baka ang katawang lupa ng babae. Mataman lang itong nakatulala kay Gilham habang malakas na tumatawa ang lalaki. Ngayon hindi ka na makakaalis dito sa bahay. Akin ka na! Akin! Halos hindi na makilala ang kabuuan ni Gilham sa labis na pagkasunog. Nang maamoy ni Yobe ang katawang lupa ng girlfriend na niluto niya ng buhay, bigla na lamang malakas na tumunog ang kanyang tiyan. Gutom na siya. Kumakalam na ang kanyang sikmura. May tumulong laway mula sa kanyang bibig. Di kalaunan, may sumilay sa itim na kalangitan na bilog na buwan. Nasikatan si Yobe ng liwanag ng buwan na bumibida sa gabing yon. Hanggang marahang gumagapang sa katawang lupa nito ang mga balahibo at tuluyan na ngang nilamon siya ng pagiging aswang. Naging makapal din ang boses ni Yobe na nilapitan ang sunog na katawan ng girlfriend. Hanggang sa hindi na siya makatagal at nilantakan na nga ang bagong luto niyang girlfriend na si Gilham. Naging timawa ang binatang halimaw sa laman. Napakasarap mo talaga, mahal kong Gilham. Sobrang sarap. Para tuloy naging dalawa ang kahulugan na yon sa sinabi ni Yobe. Masarap ang girlfriend niya sa kama. Masarap din kapag kinain niya mula sa anyong alagad ng dilim. Halos maubos na ni Yobe ang laman ni Gilham. Hindi pa nakontento. Pati ang eyeball nito, hindi rin pinalagpas. Ngayon, nasa tiyan na kita, Gilham. Hindi ka na maaagaw pa sa akin ng kahit na sino. Hinding-hindi na! Samantala kinabukasan bandang hating gabi nang pumunta si Januario sa bahay ng pinsang si Gilham, masyado itong ginabi sa pagdalaw dahil nagwawala ang lola Julia nito na inaalagaan. Kailangan pang turukan ng pampakalma bago ito makatulog. Gaya ng sinabi niya kay Gilham kahapon, ipinagbilin niya muna sa mapagkakatiwalaang kapitbahay ang matanda. Ilang beses na tinadtad ng text, tawag at chat sa messenger ang best friend niyang pinsan. Subalit ayaw sumagot ni Gilham sa kabilang linya.
Kaya nagpasya na lamang si Januaryong puntahan ang dalaga sa bahay na inuupahan nilang mag-boyfriend upang mabawasan na ang kanyang pag-aalala. Gayong 10 oras na yon ng gabi. Bakit pa kasi ayaw mong sumagot, Beskas? Ito na nga, bibisita na ako sa'yo. Sana naman nasa maayos kang kalagayan. Piping dasal ng binata sa sarili. Pagkarating ni Januaryo sa bahay ni Gilham na ibinigay na landmark nito sa kanya, nagtaka siya na madilim ang loob ng bahay na yon. Hindi niya mawari kung bakit. Pero may malakas siyang kutob na may nangyari na nga sa kanyang pinsan. Tinadtad niya ng katok ang pinto ng paupahang bahay. Tao po! Gilham, nandiyan ka ba? Ako ito, si Januaryo! Pagbuksan mo ako! Makailang beses na kinatok yun ang kinatok ni Januaryo, ngunit wala pa ring tugon sa loob. Gilham! Hello? Gilham! Huh? Nagulat na napalingon ang binata nang makarinig siya ng pagkalusko sa kanyang likuran. Tumalikod siya at sinuri ang paligid na puro mga nakatayong puno ng mahogani. Sino yan? Nilulon na lamang niya ang laway sa sobrang kaba. Dumadagundong na ang kanyang dibdib. May mabilis na nilalang na dumaan. Hindi niya wari na sundan. Ngunit sa isang iglap lang, nasa harapan na niya ang halimaw. Halimaw! Hindi na nakuha pang makasigaw ni Januaryo. Dilat ang mga mata niyang nawala ng hininga na bumuga pa ng sariwang dugo. Matapos itarak ng halimaw sa dilim na yon, ang mga matutulis nitong mga kuko sa kanyang tiyan. Ngayon, ang kalaguyo naman ng girlfriend ko ang magiging hapunan ko sa gabing ito. Bumagsak si Januaryo sa lupa. Hinila ni Yobe ang 2 paa ng kanyang panibagong biktima at dinala sa madilim na bahagi ng mapunong lugar. At doon, walang atubiling nilapa niya ang bangkay ng pinaghinalaang kalaguyo daw kuno ng kanyang girlfriend. Pero ang totoo, pinsan pala nito. Sa kabilang dako, palagi na lang napapanaginipan ni Aling Lumen ang anak niyang si Gilham. Nang hihingi ito ng tulong sa kanya, nananaghoy na bigyan ito ng maluwalhating hustisya sa pagkamatay nito. Tuwing 10 oras ng gabi, napapabalikwas ng bango ng ginang. Naiiyak na lamang si Aling Lumen dahil alalang-alala na siya sa kanyang unika iha kung anong nangyari. Diyos ko, buhay pa ba ang anak ko? Bakit ko palaging napapanaginipan si Gilham? Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit kaya siya umalis? Hindi na naituloy ni Aling Lumen ang susunod na sasabihin nang may umihip na malamig na hangin sa paligid. Dahilan upang mapayakap ang ginang sa kanyang sarili. Anak! Gilham, ikaw ba yan? Sumagot ka, anak! Nagpatuloy lamang ang hanging umiihip sa loob ng silid na yon. Gayong nakasarado naman lahat ng pinto at bintana sa kwarto. Di kalaunan, may nilipad na papel patungo sa kanyang kinaroroonan. Lumapag ang papel na yon sa kanyang mga binti. Binuklat ni Aling Lumen ang nakatuping papel. Napagtanto ng may edad na isa pala yung liham na sinulat ng anak mula pa nung umalis ito sa kanyang puder. Diyos ko, anak ko, bakit ngayon ko lang ito nakita? Binasa ni Aling Lumen ang bawat letra, salita at pangungusap na nakasulat sa papel. Ayon sa liham, makikipagtana na raw si Gilham. Iiwan na raw siya nito dahil pakaramdam nito'y nagiging pabigat lang ang anak niya sa kanya. Dahil sa kanyang nabasa, natunaw ang puso ng ginang. Nailukot niya ang papel tsaka nagpapalahaw ng iyak. Hindi, anak. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa akin.
Pasensya na kung yun ang nararamdaman mo, pero humihingi ako sa'yo ng walang hanggang kapatawaran. Gilham, anak, bumalik ka na. Mahal na mahal kita, anak ko. Sa kalagitnaan ng maemosyonal na pahayag ni Aling Lumen, natigilan siya nang may bumulong sa puno ng kanyang tenga. Isang malamig na boses na nanggaling mula sa tinig ng kanyang anak. Nay, sorry po kung iniwan kita. Kung mas pinili ko ang lalaking akala ko magtitiwala sa akin ng tapat at mamahalin ako ng totoo habang buhay at hinding-hindi ako sasaktan. Patawarin niyo po ako, Nay. Ngayong wala na ako, nagsisisi ako na hindi ikaw ang pinili ko. Kung buhay pa ako, sana naibigay ko sa iyo lahat ng pagmamahal ko. Patawad, Nay. Anak, wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo dahil hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Lahat isinusumbat ko pa sa iyo. Nagmahal ka lang din naman. Hindi naman kasalanan yun. Patawarin mo ko, anak. Hindi na umimik ang malamig na tinig ng kaluluwa ni Gilham. Hindi na niya narinig pa ang panaghoy nito sa puno ng kanyang tenga. Bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Gilham, anak. Magsalita ka naman, oh. Anak, misa-misa kita. Huwag naman ganito. Nagmamakaawa ako sa iyo. Magpakita ka lang sa akin kahit saglit lang, anak. Hindi, anak. Buong pusong niyakap ni Aling Lumen ang liham na yon na ginawa sa kanya ni Gilham. Hindi siya makapaniwala na wala na nga ang anak. Tumatangis na lamang ito at maririnig sa silid ang paghagulgol. Hindi kalaunan, may napasugod na isa niyang kakilala sa kanyang bahay. Tinanggal niya sa mukha ang mga nagkalat na luha at disenteng hinarap ang bumisitang yon. Ibinalita nito sa kanya na lumalala na raw ang sakit ng kanyang inang si Lola Julia. Wala rin daw nagbabantay maliban sa butihing kapitbahay. Doon naman nagtaka si Aling Lumen dahil sa pagkakaalam niya, ang pamangkin niyang si Januario ang nag-aalaga rito. Ang anak ng kuya niyang Yumao. O sige, pupunta ako. Dali-daling gumayak si Aling Lumen at umalis pabiyaheng butuan. 3 oras lang ang itinagal ng biyahe bago makarating sa bahay ng matandang ina. Inang, ako ito, si Lumen, ang nag-iisang anak niyo na lang na buhay. Niyakap niya si Lola Julia gayong wala pa rin ito sa sariling katinuan at biglang nagsisigaw. Ikaw, yung anak mo, kinain ng halimaw. Kinain siya kasama ng isa ko pang apo. Nanlaki ang pares na mga mata ni Aling Lumen sa isinisigaw ng inang. Teka, Inang, anong ibig niyong sabihin? Sumingit naman ang butihing kapitbahay nito na katuwang sa pag-aalaga sa matanda. Ayon dito, na lumalala na nga ang sakit ng kanyang inang. Hindi, kilala ko ang inang ko. Nanaginip siya. Kapag nananaginip siya, nagkakatotoo eh. Dagdag pa ng kapitbahay na hindi pa rin daw nakakauwi ang kanyang pamangkin na si Januario magmula na magpaalam ito na pupunta kung saan nakatira ngayon ang kanyang anak na si Gilham. 2 linggo na rin kasi ang nakakalipas. Napatakip ng bibig si Aling Lumen hanggang sa napatingin sa inang patuloy pa rin na naghihisterya. Hindi kaya may masama talagang nangyari sa kanila. Huwag naman sana. Napaantanda si Aling Lumen at napahawak sa dibdib. Isa lang ang alam kong paraan para malaman ang totoo. Napatanong ang kapitbahay ni Lola Julia kung ano ang kanyang binabalak. Dati na itong ginagamit ni Inang Julia nung nasa katinuan pa siya. Pero alang-alang sa kapanatagan ng kalooban ko, gagamitin ko ang mga kagamitan niya para tukuyin kung ano talagang nangyari sa anak at pamangkin ko. Bigla nilang nilatag ang mga kagamitan ni Lola Julia sa pangungulam.
Pinatulog muna nila ang matanda gamit ang pagturok ng tranquilizer upang hindi maantala ang gagawing ritual ni Aling Lumen. Upang malaman kung ano ang nangyari sa dalaga at binata. Nang makasiguro na si Aling Lumen na nahihimbing na sa pagtulog ang kanyang inang, nagpasuyo siya sa kapitbahay na ihanda na ang kagamitan na dinala sa isang silid. Ayan, ayos na yan. Ako nang bahala dito, Aling Rosa. Ako na rin ang bahala kay Inang. Maraming salamat po sa tulong nyo. Yumukod pa sa kanya si Aling Rosa, tsaka umalis na. Okay, kailangan kong mag-concentrate. Pasensya na, Inang Julia, pero gagamitin ko ang karunungang itim na alam ko para malaman ang totoong nangyari sa mga apo mo. Nagpausok si Aling Lumen ng insenso. Tinakpan niya ang bibig upang hindi malanghap ang usok na yon. Naalala niyang gano'n ang ginagawa ng Inang Julia niya nung kabataan sa pangungulam. Meron din itong idinasal sa hangin. Habang nagsasambit ng kataga, napapikit si Aling Lumen. Ibinulong niya ng paulit-ulit ang pangalan ng anak niya at pamangkin. Kapangyarihang alay sa kaibuturan ng kalupaan, ipakita mo sa akin kung anong nangyari sa aking anak at pamangkin ngayon din. Sa madilim niyang pagpikit, may nabuong senaryo sa kanyang mga mata. Para siyang nanonood ng isang madugong palabas habang naiiling at napapasapo ng bibig sa nasaksihan. Kitang-kita ni Aling Lumen na sinunog ng aswang na yon ng buhay ang kanyang anak. Hindi pa ito nakontento. Kinain pa nito ang anak na parang nilutong karne. Iyak ng iyak ang ginang sa nasaksihan mula sa kakaibang kulam na kapangyarihan ng kanyang inang. Mapait ang sinapit na kamatayan ni Gilham at Januario sa isang halimaw na minahal lang naman ang kanyang anak. Pero dahil sa labis na paghihinala, nakapatay ito ng malapit sa kanyang puso. Biglang napadilat si Aling Lumen nang matapos ang madugong senaryong nangyari sa kanyang anak at sa kanyang pamangkin. Hindi ito maaari. Boyfriend ka ng anak ko pero pinatay mo siya. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpaslang sa anak at pamangkin ko. Lumuluha ang may edad na galit ang nanginginig na tinig. Yobe, yan pala ang pangalan mo. Kung ganon, uunti-untiin kita gaya ng kahayupang ginawa mo kay Gilham. Gamit ang palangganang nilagyan niya ng mainit na tubig doon, nagpatak ang ginang doon ng itim na kandila. Sa bawat pagpatak niya ng itim na kandila, sinasambit niya ang pangalan ni Yobe. Pahina ng pahina at lumalakas ng lumalakas. Maya-maya, may lumitaw mula sa tubig ng mainit na palanggana. Yun ay ang halimaw na pumaslang sa anak niya at pamangkin. Nagkatawang aswang na ito. Nanggigigil na ikinuyom ni Aling Lumen ang kanyang kamao nang matunghayan ang mangangatay na aswang. Hayop ka! Sino yan? Bakit ang init ng nararamdaman ko ngayon? Anong ginagawa mo sa akin? Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Aray ko! Ang init-init! Tama na! Hindi niya sinagot ang aswang na si Yobe. Bagkus inilagay niya ang palanggana sa ulingan. Nilagyan pa niya ng maraming panggatong na kahoy ang ibaba ng ulingan nang sa gayon, mas lalong mag-apoy yun at kumulo ang tubig kung saan niya napagmamasdan ang halimaw ng dilim. Itigil mo na ito! Yung tiyan ko! Kumukulo na! Ang init! Sobrang init! Kumukulo na ang palanggana. Gaya ng pagkulo na rin ang tiyan ng aswang na si Yobe. Sinipat niya ang kumukulong tubigan. Kumugulong na ang nakakatakot na nilalang sa lupa habang namimilipit sa sobrang sakit. Patuloy na bumubulong sa hangin si Aling Lumen. Pinaulit-ulit niya ang lengguaheng Latin na alam niya na itinuro ng kanyang ina noon. Hindi kalaunan, biglang nag-apoy ang palanggana.
Napangisi ang ginang nang humiyaw palalo sa sobrang sakit si Yobe. Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Muli siyang sumilip sa kumukulong palanggana. Kitang-kita niyang nag-aapoy na rin ang buong katawan ng aswang. Unti-unting sinusunog ng buhay. Yan ang nababagay sa'yo! Kagaya ng ginawa mong pagsunog sa anak ko habang buhay pa siya! Galit na saad ni Aling Lumen sa halimaw. Sino ka? Ikaw ba yung nanay ni Gilham? Ang walang kwentang nanay ni Gilham? Nagpanting naman ang tenga ni Aling Lumen sa sinabi ng halimaw na si Yobe. Nainsulto siya sa pinakawalang kataga sa kanya ng aswang. Hindi totoong wala akong kwentang ina kay Gilham! Ganun ba? Kaya pala siya sumama sa akin kesa sa'yo. Dahil ako ang mas mahal niya at hindi ikaw! Hindi totoo yan! Dahil sa tindi ng kanyang galit, may hinipa na itim na pulbo si Aling Lumen dahilan upang lumiyab ang palanggana. Sa kabilang kampo, nagliliyab na rin ang buong katawang halimaw ni Yobe. Masusunog ka sa impyerno kasama ni Satanas! Tumirik ang mga mata ni Aling Lumen habang bumubulong sa hangin. Masarap sa pandinig na naririnig niya ang pagdaing ni Yobe hanggang sa malagutan nito ng hininga. Napadilat ang ginang. Hinintay niyang maging abo ang palanggana at kasabay din noon ay naging abo na rin ang aswang. Napasalampak sa sahig si Aling Lumen. Labis na pangihina ang naramdaman niya matapos niyang maisagawa ang pagsugpo sa aswang na si Yobe. Sa wakas, tapos na. Natalo ko rin ang pumaslang sa'yo, anak. At pamangkin ko. Nakahinga ng maluwag si Aling Lumen. Kasunod nun ang sunod-sunod niyang paghikbi. Sabihin mo sa akin, hindi totoong sinabi ng halimaw na yun. Hindi naman ako masamang ina, hindi ba? Sumagot ka, anak. Gusto kong malaman mula sa'yo. Maya-maya'y naramdaman muli ni Aling Lumen ang pamilyar na simoy ng hangin na yumakap sa kanyang balat. Hindi nga siya nito binigo na magparamdam. Anak, alam kong ikaw yan. Nay? Anak! Nay, hindi yun totoo. Dahil ikaw ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Binigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ko. Kami ng best friend kong pinsan na si Januario. Tama po yun, tita. Napakunot ng noo si Aling Lumen nang marinig din ang malamig na boses ng kanyang pamangkin. Januario, ikaw ba yan? Opo, siya nga po, Nay. Anak ko, pamangkin ko. Ang babata niyo pa para mamatay. Nay, kalmahin mo po ang kalooban mo. Dahil kailangan ka pa po ni Lola Julia. Ibubulong po namin ni Januario sa itaas na pahabain pa ang buhay mo para may mag-alaga pa kay Lola Julia. Saad ng malamig na boses ng dalaga. Nay, yung mga hindi ko po nagawa dito sa lupa bilang anak nyo, sana gawin nyo po bilang anak kay Lola. Yun na lang po ang tanging pinanghahawakan ko para makabawi bilang anak sa inyo noon. Naniniwala po kami sa inyo ni Januario. Sinserong bilin sa kanya ng kaluluwang si Gilham. Anak, pamangkin, huwag niyo muna akong iwan, oh. Sige na naman. Tita, kailangan na po naming umalis. Sinusundo na po kami ng liwanag. Hindi! Huwag muna! Nay, mahal na mahal po kita. Dadalhin ko po sa kaharian ng liwanag ang lahat ng mga itinuro mo sa akin. Hanggang sa muli po, Nay. Anak, hindi! Ilang minuto pa, tuluyan na ngang nabura sa kanyang pandinig ang mga boses.
Hindi na rin niya naramdaman ang presensya ng kaluluwa ng anak at pamangkin. Iyak siya ng iyak sa puntong yun. Ngunit sabi nga ng kanyang yumaong anak, kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Tumayo si Aling Lumen mula sa pagkakasalampak. Lumabas siya ng silid. Hinanap niya ng paningin kung saan nakaupo ang kanyang inang Hulya. Nang matagpuan ng ginang ang matanda na mahimbing na natutulog sa tumba-tumba nito, nagtungo siya roon at hinaplos ang ulo nito na namumuti na ang halos lahat ng buhok. Ako nang bahala sa'yo, Inang Hulya. Hanggang sa huling hininga ko o sumapit man ang dapit hapon sa iyong buhay, mamahalin at aalagaan kita. Pinataka ni Aling Lumen ng magaang nahalik sa noo ang matanda at tinabihan ito sa kamasuyong niyakap. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At paki-comment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!